others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness.
lalanta. Ngunit kay Yahweh ay magtitiwala, buhay ay sisigla at lalakas. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanghihina at nanlulupaypay, maging ang mga bulaklak at damo sa kapaligiran, natutuyo at nalalanta. Ngunit kung kay Yahweh ay magtitiwala, buhay ay sisigla at lalakas. Purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Oh, aking ihayag mga ginawa mo sa buhay ko, pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Oh, aking ihayag mga ginawa mo sa buhay ko, pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Tulad ng agila, ako ay lilipad, ako ay tatakbo, hindi mapapagod, ako'y lalakad at hindi manghihina. Oh, purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Oh, aking ihayag mga ginawa mo sa buhay ko, pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Oh, aking ihayag mga ginawa mo sa buhay ko, pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Good morning, Jesus. Good morning. Purihin ang Panginoon. Napaindak ba kayo sa awitin ni Brother Enol? Yan. Kasi yung awitin na yan ay related sa ating topic ngayon. Sabi nga, purihin mo ang Diyos, aking kaluluwa, dahil ang kaligayahan mo ay kalakasan ko. The joy of the Lord is our strength. Salamat sa Diyos. Sige, bago tayo magtuloy-tuloy. Okay na, Pastor? Oh, sige, mag-opening prayer muna si Pastor. Manalangin muna tayo. We stay in the presence of God. Dakila namin amang mapagpala sa amin lahat. Alam mo lahat ang aming kalagayan. Alam mo rin ang aming mga suliranin. Kaya mga salitang ibibigay mo sa amin sa araw na ito, magkaroon kami ng katugunan. Amen. Galing sa iyong magandang balita dahil kami ninanais mong dumago sa aming pananampalataya. Yes, Lord. Kaya mangusap ka sa amin
kami pong lahat ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Okay. Yan. Belated Happy Father's Day mga kapatid. At salamat sa Panginoon. Binabati po namin ang lahat ng ating mga kapatiran sa Comfy, North, East, West, and South. At sa lahat po ng ating mga outreaches, lahat ng Comfy chapters. At lalong-lalo na sa ating mga kapatiran na patuloy at walang sawang sumusubaybay sa ibang bansa. Salamat sa Panginoon. Kayo po ay muli namin binabati. Thank you, Lord. Sige, basahin po natin muna ang ating memory verse for the week. Ito ay matatagpuan sa Amos 9 verse 11. Ang sabing ganon, on that day I will raise up the tabernacle of David, which has fallen down, and repair its damages. I will raise up its ruins, and rebuild it as in the days of old. Yan. Sa Tagalog version po, sa araw na iyon ay ibabangon ko ang tabernacle ni David na bumagsak at lalagyan ko ng bakod ang mga sira niyon at ibabangon ko ang mga guho niyon at muli kong itatayo na gaya ng mga araw nung una. Yan, purihin ng Diyos, salamat sa Panginoon. Talaga namang kapag medyo may bumabagsak, ang Panginoon ang magtatayo. Yan po ay sinabi kay Amos during the time na matatapos na yung Babylon captivity ng mga Israel for 70 years. Salamat sa Panginoon. At yan naman po rin ang word na aring related din sa atin di ba? Natapos na po kami doon sa napakarami nating pagtatalakay ng I Am Transformed by Sons and Daughters by Rebel. At last week nga ay na-take up natin ang pinaka-last topic. At I hope lahat po ng ating naging topic ay naging pagpapala at makita ang transformation. Kasi kapag talagang nakita mo yon na lalo na kapag naunawaan mo ang bawat topic, ay ikaw naman yung mga... 10 months. Oo, almost 10 months, no? Magmula po sa March ba natin sinimulan yon o July. Last Thursday lang po namin natapos. So ngayon po tayo'y papasok sa bagong topic. Salamat sa Diyos at meron po tayong bagong libro na pagkukunan nito. Ito po ay Mature Christians Are Boring People. Aba, payag ba kayo dyan? Ito po ay sinulat na Ron Lucci. Yan. At alam ko na interested rin kayo. Totoo ba? Ang mga Kristiyano kapag lumalago o tumatanda sa pananampalataya ay nagiging, ano yung boring? Parang walang sigla. Wala nang kwan. Yun nga yung kanta ni Brother Enol. Tuwan-tuwa ako kasi sabi ko nga related Di ba? Purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, di ba? Sapagkat ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Kaya, di ba, kahit na ang mga ibon ay, mga bulaklak ay nalalanta, kahit na ano yun, nakakatuwa. Kasi pagka yung beat pati niya, hindi ba masaya? Kasi hindi uubrang ang isang Kristiyano ay maging boring. Huwag natin tanggapin yan. Pero ito po ang topic namin kasi. Kaya kinakailangan i-discuss natin. At bago tayo magtuloy-tuloy, babasahin po ni Pastor Fred ang ating word ngayon. Ito po ay matatagpuan sa Hebrews 6 verse 1. Pastor Fred? Okay. Ganito po. Therefore, let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity. This is the message of the Lord taken from Hebrews 6 verse 1. Manalangin po tayo. Diyos naming nagmamahal sa aming lahat. Ninanais mo sa aming Panginoon na ang aming pagtandang ito ay hindi nangangahulugan na ito yung aming edad, kung hindi ang aming relasyon sa iyo na dapat naming maunawaan at maintindihan. Yes. Kaya mangusap ka, kami pong lahat ay makikinig upang maunawaan kung ano ang ninanais mo sa pag-aaral namin ito. Amen. Okay, ikaw. In Jesus' name. Tim.
In Jesus' name, amen. In Jesus' Yan. name, amen. Amen. Thank you, Lord. Yan. Salamat sa Diyos. At ang ating pungang topic, ang pinaka-title natin ngayong araw na to, You Don't Become Boring with Maturity. Yan. Hindi ka magiging parang hindi masaya, hindi ka masigla, para kang nakakainip, sabi nga ganon, parang wala kang buhay. Hindi po pwede kapag ang iyong buhay ay magiging ganon, di ba? Mawawalan na sigla kung ikaw ay tatanda sa pananampalataya mo o lalago ka sa pananampalataya. Yan. Sige, Yan po, ang team natin. Sige. Yun sa Hebrews 6, ang sampo. Kasi therefore, kung ganon, may nangyari doon sa Hebrews 5. Ganito po ang sinasabi. Ito po ay warning or peril against falling away. Pagtalikod. Basahin ko po, Hebrews 5:11 hanggang 14. We have many things to tell you about this, yung falling away. But it is hard to explain because you have stopped trying to understand. You have had enough time, but that by now, you should be teachers, but you need someone to teach you. Again, the first lesson of God's teaching, you still need the teachings. That is like milk. You are not ready for solid food. Anyone who lives on milk is still a baby and is not able to understand much about living right. But solid food is for people who are growing up. From their experience, they have learned to see the difference between good and evil. Amen. Thank you, Lord. Ang liwanag, di po ba mga kapatid? Kaya napakahalaga kasi nung natapos natin yung lahat ng attributes ng Panginoon na may corresponding attributes sa ating mga Kristiyano na dapat natin ipamuhay, dapat makikita na ang maturity sa bawat isa sa atin. Nakita na yung growth o yung paglago, di ba? Pero ang sabi nga ganon, may mga tao kasi na ayaw iwanan. Ayaw iwanan yung mga dating practices, na ipaliwanag na, ibigay yung scripture. Ang sabi nga namin noon mamili po kayo yung bang sinasabi ng tao, yung sinasabi ng Biblia. Kaya kapag ganito nga ang mga salita ng Kwan, yan ang mga nagiging, mga akala nila sila'y mature dahil sa tagal, yun nga, yung mga may tatlo kasing haka-haka tungkol sa maturity na maaming i-discuss mamaya. So, ito po ay, sabi nga ganon, Christians, old and young, who are determined, yung napagpasyahan nila, to develop character and lifestyle of a mature Christian. Kung nakapagpasya ka, na mamuhay ka ng yung pamumuhay ng isang taong lumago na, na-develop na yung pagiging Kristiyano mo, that is something to do with everyday experience, especially during our quiet time, to help us grow in that man or woman God is desiring us to be. Ito po yung magiging team natin para doon sa mga mihanga rin na lumago sa kanilang pananampalataya o lumago sa kanilang relasyon sa Panginoon. Ito po ang ating magiging kwan sa yung lalong-lalo na sa lifestyle natin, lalong-lalo na yung pakikipag-usap natin sa Panginoon during our quiet time, para tayo'y tulungan na maging man or woman of God na dinidesire ni Lord na makita sa bawat isa sa atin. Ito po, Oo. we are going to learn a lot about being mature Christian. Ito Yes. pa, ang mature Christians. That we don't have to be old in years to be a mature Christians. Yan. Yes. Hindi po kinakailangang may edad na.
Kahit Kamukhang bata Sister pa. Nilda. No. Naalala ko Ate Huling noon, di ba? Ito ba naman tanda akong ito? Doon po yung aking, thank you Lord, na kay Lord naman si Ate Huling. Pero naalala ko during that time na bago-bago pa lang siya sa Comfy, may lumapit sa kanya na isang medyo galing sa ibang community, ang sabing ganon siya, Sister, ang tanong agad sa kanya, Sister, nakatitiya ka na bang ligtas ka? Oh, di ba? Kung kayo po ang tatanungin ng tao na yon, oh, ano po isasagot nyo? Ang Ate Huling noon, bago-bago pa lang siya, uma-attend. Ang dating sa kanya, hindi maganda. Parang, ang kaya ang sagot ng Ate Huling, ito ba naman tanda ko na to, hindi ko pa alam na ligtas ako. So, pero later, nung sharing niya, nakatutuwa. As she goes on attending prayer meetings, naalala niya yung tanong sa kanya na yon. Sa kanya. May development, ha? Oo, sa May kanya lang development. naalala yung tanong na yon. At noon, inamin niya, ay oo nga, sabi ganun niya. Parang hindi pa ako, kasi ang naging basis ng kanyang kaligtasan noon, kung ano yung turo nga, good works, hindi ba? Wala kang inap eh. Hindi ba? Hindi ka naman ng daya, hindi ka nang-aagrabyado ng tao, mabuti kang tao. So, yun ang kanyang basis ng kaligtasan. Pero as she goes on attending prayer meeting, natutuwa ako na thank you Lord, talagang kami nakatitiyang na nung kunin siya ni Lord na kaya nasa langit siya. Kaya salamat sa Panginoon, kaya kasi yung pong tanong na, Sister, nakatitiya. Sister, brother, nakatitiya ka bang ligtas ka? Yan. Nakakatuwa. As we go on, ito ngang maturity, sabi nga doon sa word natin, so let us move beyond the elementary teaching about Christ and be taken forward to maturity. Ang kaligtasan, sabi nga sa Efeso 2, sabi nga niya, ito ay kaloob o ito ay favor lang, di ba? Or grace, grasya ng Diyos, through faith in Christ, sabi nga niya, not because of our good works. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, na ating namana, na pagtuturo, na kapag ka ikaw'y mabait, sino ba mabait? Pagka ikaw mabait, Pinabait ka lang. tiyak nasa langit ka. Kasi ang kabaitan, yun ang naging basis, good works. So, kaya nga sabi nga ganon, hindi mo kinakailangang maging matanda sa edad. Di ba, Pastor? Yan ang Oo, relasyon. para mo masabi na ikaw Improvement. ay isang mature Christian. No? Ano ba ibig sabihin ng maturity, Pastor Fred? Pagka sinabi mo mature Christian, anong ibig mong sabihin ng mature Christian? Sige. Ito muna. Yan. Ito. The Bible. The Bible has a lot to say about maturing in Christ. It takes a lot about our growing up in the Lord. Ayan. To be matured, growing up in the Lord. Amen. The problem, though, is the word maturity. Ito yung Yung salitang challenge maturity. sa atin, yung oo. salitang maturity. It is a very boring word. Yes. Hindi, pagka talagang tinignan mo yung maturity, kasi pagpalagay na nating sa isang bagay na, ano ba yung madalas na nagiging example mo na mature na yan o kwan na yan? Parang sa kwan na lang, sa prutas na lang. Di ba? Bago mo pitasin. Kwan na ba yan? Hinog na ba yan? Kwan na, yung magulang na siya. Magulang na. Ibig sabihin, mature na siya. Magulang na yan, pwede nang pitasin. Hindi Yan. half-bake ha. Kung napunta Oo. sa tinapay, hindi siya half-bake. Oo, talagang kwan na siya, full na siya. Kasi the very word na maturity, it implies kasi sa natural na salita, di ba? Pagka muy mature na yan, sabi niya, yung kumbaga matanda na, yung ganyan, di ba? Sabi niya, the very word, it means stuffy. Ang pagka sinabi mong stuffy, stale na siya. Lipas na, smelly na, may amoy na nga o suffocating or dry. At saka parang barado, hindi ba? Like stuffy nose, hindi ba? May bara ang ilong mo. Stuffing araw So, sabi nga, baradong ilong, di ba? Kaya kapag ka yung
maturity, ang word na yan, kaya sinasabing boring, kasi madalas na nadidikit yan sa mga bagay na parang, sabi nga, medyo matagal na. Matagal na, hindi ba? Matagal na. Oh, matagal na. Kumbaga parang sa isang bagay, medyo may amoy na. Di ba? Lalo na kapag ka-cheese yan, di ba? Pinatagal mo, mabubulok na, yan ganyan. So, ang tawag rin din yan nagkukan rin yun nagpe-pertain rin sa word na petrified, which means scared, terrified, alarmed, horrified, o nakatatakot. Kaya kapag ka ikaw ay nasabihan na yung word na mature, di ba maraming tao na takot tumanda? Oo, di ba mga kapatid? You are scared of being mature. Yeah. Ibig sabihin, mature in age. Maraming natatakot sa maturity. Pagdating sa edad, di ba? Yan ang kwan dyan. Kaya yung word na yan, nagiging problema rin kuminsan. Kasi boring nga sa iba Ayaw nila yan. Ayaw nilang pag-usapan pag maturity na lang ang Kuminsan nga, ito ay isang tingting or patpat sa putik. Di ba? Sabi nga ganon, it is a stick in the mud. Kaya yung word na maturity, masyadong kawawa. Pagdating doon sa, pagka inirefer mo sa mga bagay na ayaw mong mangyari ang maturity. But, sabing gano'n niya, but it also implies that you quit fun and decide to live a dull life. Di ba? Kaya sabi niya, para bang, yun na nga, pagtanda ng tao, nawawala na yung kasiyahan na mag-travel, nawawala na yung kasiyahan na yung sa mga activities na pangbata lang. Yan, kasi nagiging boring ang word na mature pagdating sa mga kabataan o sa ibang mga tao. Kaya with all this in mind, sa lahat na to, pag yun ang naging definition mo ng maturity, tatanggapin ba yan ng mga kabataan? Hindi ba? O, paano, Pastor? Kaya kapag kayan ko sabi nga nun mga teenager, di ba? Especially, ayaw na nila yung idea na yan. Ayaw nila. Iniiwasan nila yung idea na maturity or maturing or growing up. Iniiwasan nila yan. Bata pa ako, wag mo akong bigyan ng ganyan. Wag mo akong isama dyan. Di ba? Ayaw Sorry. nila, ayaw. Yung remit, lang yan. Pang matanda lang yan. Yan, oo. Yan. Kaya Alam nga, bang marami kang nakikita? Marami kang nakikita. Gray-haired babies. yes, oo. Maputi na buhok, pero sanggol pa. Merong mga ganon na hindi na lumago dahil iba ang kanyang pagkaka-interpret doon sa pinag-uusaping natin na Pinag-uusapan. majority. Kasi, Yung tatlong yung bagay. tatlong bagay na may haka-haka ka itong pagkakwan. Pero bago natin i-take up yan, Pastor, meron pa isang dilema sa concept ng mga Kristiyano pagdating sa maturity. Ganito po yun. Isa sa parang yung sa author nitong libro na nabasa namin, meron nga namang, di ba, na napapansin nyo ba, lalo na mga, nagtapos lang ng Life in the Spirit seminar, di ba, tayo, naranasan natin yon right after ng LSS, di ba, on fire ka, di ba, nakilala mo si Lord, naramdaman mo ang pag-ibig ng Panginoon, basta talagang on fire ka, wala kang, natatandaan nyo nung i-take up namin yung 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 speaker na yung IMF, 'di ba? Yung walang tigil na pag nahawakan ng mic, ayaw nang bitawan. Chronic sharer. Tatandaan niyo po 'yon. Ayaw ng ganun ang nangyayari. Kaya lang may mga oras na ako guilty doon kasi yun naman ang talagang naging parang, not unless na natapos ko itong libro na to, doon ko lang nakakuha na, ay mali pala ako. Kasi kapag ka on fire yung bata, the more na i-push mo, the more na bigyan mo ng inspirasyon, para yung fire na yun, wag mawala. Kasi ang nangyayari sa atin, pagtatawanan pa natin, hoy, nasa honeymoon stage siya. Okay lang yan. The flame of fire. Oo, sasabihin mong ganon.
Matatapos din yan, yung flame na yan. Oo, matatapos din yung feeling na yan, sister. Parang ganun ba? Sinasabi mo doon sa tao na on fire sa pag-share, on fire sa naramdaman niya, parang bigla mong ibababa na, rin yan, matatapos na yan. Hindi yan magtutuloy-tuloy. Sandali lang yan. Later, makikita mo as you grow. Sabi mo pa, no? As you grow, hindi ka na ganyan katindi. Sabi nga ganun ng author, kung ganyan pa din lang pala, ayoko na. Ayoko nang pag-usapan niya maturity. Ibig mo sabihin, magiging boring na ako. Kasi nung on fire siya, ang sigla eh. Thrilled ka. Yung joy of the Lord, hindi nawawala eh. Di ba? Andun talaga yung gifts of the Holy Spirit, natanggap eh. Pagkatapos, all of a sudden, sasabi mo, mawawala rin yan. Tatapos rin yan, sister. Ibig mo sabihin, ganyan ba ang maturity? Yan. Isa yan sa hindi magandang practice natin na I hope mabago. Kaya kapag ka nakakita tayo na on fire ng mga bago, isa yun sa nakita ko yung hindi nawala ang fire, ting nagtuturo pati, si Minister Ernie at Sister Nene. Oo, hindi ba? Makikita nyo ba yan? Palaging excited, lalo na pagka mag-share sa'yo yan, excited na gano'n. Ganon din tayo dapat. Palagi na lang, kaya yung maturity, hindi natin gugustuhin na ma-achieve kung ganyan ang paniniwala natin. But that should not be the case. Maturity in Christ is in fact, as you grow in the Lord, as you get closer to Him, the more you ought to be excited. The more you should be on fire. Kinakailangan, pagkakakuan, huy sister, alam mo ba, ganun, ano yung nangyari sa'yo? Kaya, natutuwa ako sa ibang mga kapatid na natin, kaya ako'y nai-inspire kapag kakausap ko sila, lalo na yung mga nasa ibang bansa. Alam ba sister, na-promote na naman ako, tinaasa na naman ang sweldo ko, at ako'y magbabakasyon sa Pilipinas ng libre. Hindi ba? Meron, alam mo na yan kapatid kung sino ka. Ang grabe, kapag ka nakikita mo at saka on fire siya, hindi ba pastor? Kaya, so when you learn, When you learn more about God, how could it possibly make you more calm? It should make you more thrilled to be more saved and to be closer to Him. to Him. Yeah. Yan. Kasi, naalala ko, doon sa mga tinapik namin, isa talaga na hindi ko makalimutan, sabing ganun doon sa isa sa tinapik na, God is detailed, so I am excellent. Alam nyo, pagka tinignan mo nga na ikaw ay pagkakalikha sa'yo, detalyado si Lord, very concerned siya, kaya kinakailangan maramdaman mo na excellent ka. Ito ka, di ba, yun na nga yung sinasabi ko, yung isang walang paa, walang kamay, pagkatapos, maliit na sa paa lang gaganong-ganon, nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng mga anak na napaka-cute, pagkatapos nalaman niya ang purpose niya, detalyado yun na gano'n ang itsura niya. Imagine mo, gano'n siya nilikha ni Lord. Pagkatapos, nakita niya ang purpose niya and he became an excellent preacher. Di ba? Excellence in all things that he do. Kasi napakaganda. Pagka naunawaan mo, sabi nga ganun sa binasa ni Pastor Fred, sabi niya, the more thrilled you should be when you come to know more about God. Marami rin talagang ganun. Minsan naninisip ba't ganito ako? Ba't ganun? Oo. Alam mo sa John 9, meron sinasabi yung bulag, Oo. totally blind. Ba't ako nagkaganito? Yes. Bakit ganito ang siguro kasalanan ng magulang ko? Yeah. Anong sabi ni Lord sa kanya? Nagkaganyan ka Para? to give glory to God. Yan. Yes. Kaya, Tapos sumunod sa Panginoon, gasa na mukha, nakakita. at naging konsya, yung kung mag-share siya sa iba, hindi ba? Naging mighty preacher din yon. Kaya ganyan po mga kapatid. Kaya yung ating maturity ay nababase yan sa ating pananampalataya dahil sa ating relasyon sa Panginoon. Gusto Kaya mo sabihin ko kung sinong tao yon.
ha? Wag na. Oo. Kinakausap naman siya ni Sister Tess at alam ko sa kanya na mismo manggagaling pagka siya ay pumayag na maging sharer natin. Kaya sa dictionary, ano yung maturity, Pastor? Pakibasa lang Oh my God sa naman. dictionary. What is maturity? The dictionary says that to be mature is to be fully grown, Yeah. fully developed. It means to be highly developed, perfected, work out having reached the maximum development and being complete. Yes. Talagang yan, ano eh, oo, yan ang nasa dictionary. dictionary eh. Oo, kaya kapag ka i-apply natin yan sa maturity natin sa bilang Kristiyano, malabo Ito. pa. Ilang percent pa lang tayo dyan, di ba, Pastor? Pero, kinakailangan, as we go on with this topic, as we go on with these lessons, kasi may mga signs of maturity na eh. Maku-question natin, mabe-verify na natin sa ating mga sarili ay ano na kayang percent ang ating maturity. Ano na kaya? Kasi ang maturity natin until the Lord comes eh. Until the Lord calls us, di ba? Hanggang may sabihin ni Lord, finish or not finish, pass the paper. Yung maturity sa dictionary, para katawan yun. Lahat talaga, Oo, develop eh. na develop. Pero yung Greek definition of maturity refers to the following. Growth, Paglago. pagdago, mental, moral, character, and completeness. Yung Mental activity, and- oo. activity mo, yung anong uri ng pamumuhay, meron ka. Ito yung Greek definition. Yes. Hindi yung, anong klase ng katawan mo, hindi yung Yeah. anong uri ng pamumuhay ang ipinamumuhay ng isang Kristiyano. Mental, moral, character, completeness. Yan. Yan yung tinitingnan, yung paglago niyan. Paglago ng ating mental and moral character, yung character natin, yung kung paano tayo mamuhay, di ba? Yung kaisipan natin, kung ano yung ating mga values, di ba? Yung moral. And then, yung kakumpletuhan o walang gray area, yan sinasabi ni Pastor Fred. Hindi yung po pwedeng kapiraso lang, di ba? Partial obedience is disobedience actually. Hindi yung kwan lang, wag naman kumpleto. Naalala ko si Minister Boy, ang kanyang kwan ang kanyang sharing noon Kaya siya nag full time dito sa Comfy. Kasi dati, di ba, siya ay very active sa church. Siya ay nagsusubo at talagang ko naman. Kaya lang, yun na nga, yung nakita niya ng pamumuhay ng mga sila pare-parehong mga ministro na hinahawakan niya ng isang holy thing na ibinibigay mo nga sa mga tao. Pagkatapos noon, sila ay nagiinuman, meron kang nakikitang naninigarilyo, Okay. pagkatapos mga nagsusugal, pagkatapos nung itanong niya doon sa namumuno na sabi nga nun, Father, sabi gano'n niya, paano po, parang hindi po tama yung ating ginagawa. Sabi niya, ikinote niya yung Colossians 3:17, that in everything we do, everything we Do say, do it all in the name of the Lord. Para kung hindi yata magandang iinom tayo ng alak, pagkatapos do we do it in the name of the Lord, tayo nagsusubo ng ganito o siya o ano. Pero right there and then, ang sagot lang sa kanya, kaya medyo nakwan siya, sabi gano'n niya, ikaw naman brother boy, napakakwan mo naman, paminsan-minsan lang naman yan. So, yun po yun. Kumbaga, itong po hindi completeness, ibig sabihin ng maturity, hindi ka po pwedeng partial-partial lang. Kapag ka ikaw ay susunod rin lang sa Panginoon, di ba, malalaman mo kung mature ka na talaga. Ikaw ba talaga ay, katulad na lang ng pagpapatawad. Pagpapatawad na lang, hindi ba? Malalaman mo kung mature ka kasi kapag ka talagang medyo naalala ko yung aming inaanak sa aming anak sa San Pablo, sabi niya talaga naman yung tao na yun, sabi niya pinipilit ko talagang mahalin kaya nga nirigaluhan ko pa. Kaya lang para ba't ganun may kirot pa rin sa puso ko, naalala ko yung ginawa sa akin. So kapag ka ganoon,
may konti pa. Konti pa, hindi pa complete. Kasi may natitira may pa. natitira pa. Kaya doon natin makikita, talaga bang complete na ang maturity natin. Yun ay mga test po, mga kapatid. Kaya napakaganda na pag-aralan natin to. Hindi namin sinasabing exempted kami dito, ha? Hindi pang ibabaw yung Oo, pagbabago. Hindi, kasi ha? kami mismo tinuturuan dito sa ating kwanato. Kaya sabi nga nila, so many Una Christians. kami. Tayo Bago mismo. kayo. Okay. Oo. Kami muna, hindi ba? Kasi marami, kasi kinakailangan nating ituro para pare-pareho tayong lumago, hindi ba mga kapatid? Kaya so many Christians walk around not fully grown, that is, they remain babies in Christ. Marami tayo, marami. Ang dami sa atin dito. Oo, kaya nga sabi nga gano'n, pag nagturo ka ng mature teaching, nawawala yung iba. Di ba? Kumisan, bakit nawawala? Ibig sabihin, hindi makasunod eh. Hindi makasunod. Ayoko na yan. Tithing, kuwan na yan. Out na yan. Pagka nagturo ka ng medyo mabigat, di ba? Yun ang nagiging dahilan para sila ay mawala. They remain babies in Christ in their whole life. Sabi nga ganun, sayang naman. Dapat mag-mature tayo. Ibig sabihin, makagraduate. Di ba? Abutin natin yung iba nga pagkatapos mag-aral, nagmamasteral pa di ba? Yun ang dapat, yun ang makita sa atin. Kaya sabi nga ganoon, only half are there. They are not complete Christians, they are surfacey o pang-ibabaw lamang ang pagiging Kristiyano. Yan. Kaya napakaganda na pinag-aaralan. Kaya to appreciate more about our topic, We shall discuss some of the myths. yan ang gusto mong Mga sabihin. myths, Oo. When we say myth, it is something that we refer to Legends, legends, folktales, traditional stories, and folklores. And sometimes, yung mga hindi Fables. maintindihan. Saan kaya nagmula yung yan yung mga haka-hakang yung alamat ng pinya. yan, yung mga ganon, Ayan. fables. Yung mga, kumisan ang fables kasi gumagamit ng animal yan Kapag ka ginamitan, may mga istorya na pambata, hindi ba mga kapatid? Kapag ka yung sinabi mo na yung myth, kasi may tatlong myth dito, M-Y-T-H, sabi ganon niya, na pag-aaralan tayo ngayon na ito yung mga haka-haka o sabi-sabi tungkol sa maturity. Tungkol sa pagiging paglago ng tao. May tatlo kasing haka-haka o sabi-sabi o paniniwala na ang basihan ay hindi tama. O hindi totoo. Yung kumbaga hindi naman ibig sabihin naman na parang mali siya, parang hindi siya accepted na pagbasihan. Kaya sa Hebrews 6:1-3, pastor? Kaya yung sinasabi mo pag tinuruan mo ng medyo Mataas Mataas. mature teaching. mas manunong pa sa iyo. Oo. Gusto ko ganito. Kaya yung tatlong myth about maturity, Oo. mga sabi-sabi, haka-haka, tungkol sa pagiging matanda na sa pananampalataya. O kaya paglago sa pananampalataya. O sige, ano yung tatlo na yan? Una, if you become mature, you will be a boring person and a boring Christian. Yon. Kapag ikaw ay naging Tumanda tumanda na ka sa sa iyong pananampalataya, nako, nakakakuan ka na, hindi ka na exciting na Hindi ka na tao. excited. Hindi ka na nakakainip ka ng tao o wala kang buhay. ang pakiramdam mo, ala na, tapos Walang na. buhay to. Yan, si wala ka Brother nang Louie. buhay-buhay. Ay, wala nang buhay Pero kasi may mature buhay, na di yan ba? eh. Buhay na buhay yung aking kaibigan, Oo, di ba? yan, hindi ba? Okay. Kaya kapag kakuan. Pangalawa. The longer you go to church, ito yung mga myth, The longer you go to church, the more mature in Christ you become. Nako. Yeah. Yan ang Nakakaingatan. isang paniniwala na kwan lang yan,
sabi-sabi lang yan, pero hindi po totoo. Hindi, ayan po i-discuss natin susunod. O sige. And then, Once you grow in a certain area, you can never lose that growth or maturity. Yan yung true tatlong or false? myth na Kayo yan. ba ay nananampalataya dyan o naniniwala? Kapag ka ikaw ay, ibig sabihin, pagka nag-grow ka o lumago ka sa isang certain area ng buhay mo, ibig sabihin, hindi na mawawala yan. Hindi na makuan. O like yung iyong kuan, yung iyong sasabi mo, nag-Life in the Spirit seminar na ako. Tinanggap ko na si Lord. Maraming Oh, ganun. yan ang ganyan ha. Pagkatapos di ka naman umattend na after that. Kasi akala mo, ligtas na ako, tinanggap ko na si Lord eh. Kasi ang hindi ina-explain Oo. So, kung ano yung Life in the Spirit seminar. Hindi. i-explain natin yan as we go on. Oo. So, basahin muna natin sa Hebrews 6:1-3 bago Okay. tayo magtuloy-tuloy. At Ito. una natin i-discuss yung myth number 1, yung unang haka-haka o sabi-sabi na sa paglago ng isang Kristiyano. Okay. Sige. Hebrews 6:1-3. Therefore, kung ganon, tinikap natin kanina, let us move beyond the elementary teachings about Christ, move forward and be taken forward to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God. Instructions about cleansing rites, laying on of hands, resurrection of the dead, and eternal judgment, and God permitting, we will do so. Yan. God permits, God willing, and God is willing. Let us move forward Yes. to mature teachings kasi ang gusto lamang yung magsimula lang. Oh, yung foundation nga, yung palaging ulit at ulit, di ba? Kinakailangan ba paalala at paalala, hindi ba? Yun na nga, naalala ko yung sa isang istasyon ng radyo. Madalas ang sabi, kailangan pa bang i-memorize yan? Di ba, pagka sinabi na sa'yo na kapag ka hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos, kailangan bang i-memorize pa yan? Ilang beses ba sa'yo sasabihin? Kaya kuminsan, kapag ka merong nasasaktan ng puso mo doon sa ginawa ng kapwa mo at hindi ka makapagpatawad, ano ibig sabihin? Ibig mo sabihin, mature ka ba noon? Kapag ka hindi mo nagawang patawarin? Kasi, bakit ka hindi makapagpatawad? Nasaktan ng ego? Hindi mo makayang tanggapin yon? Di ba? Ang dami po. Kaya ito po, sabi nga nun niya, yung instruction about cleansing rites, hindi ba, madalas tayong sinasabihan, repent, forgive. May mga ganon. Ayaw, paulit-ulit rin naman. Pero, ang sabi nga ganon, may mga tao kasi talagang malalim, mga kapatid. Matagal, kumbaga bato. Kinakailangan bago kuan, di ba? Ang hirap, sabi nga ng mami noon, nung medyo bago-bago pa kami, matagal tibagin yan. Matagal tibagin yung tao na yan. Kumbaga sabi nga noon, kasi iba-iba tayo mga kapatid. Iba-iba nga naman ang range ng pananampalataya natin. Kaya hindi natin po pwedeng i-apply sa lahat. Pero, ang maganda dito, mapag-aaralan natin, kaya malalaman natin ang degree ng ating maturity. Yan. Yan naman ang pinakamaganda Kasi dyan. it all depends sometimes doon sa background ng tao bago siya naging Kristiyano. Yes. May mga teachings pang yung may nabasa ko sa'yo. Yung mere maturity. Mere Christianity. Basta na lang naging Christian. Pero kapag namumuhay na, mabigat na. Oo. At hindi na malaman kung ano ang gagawin Ang doon dami. sa mga taong na nabiyayaan na pagkatapos siya ay panlumago. Marami kasi hindi Maraming ganun. kayang iwanan, hindi ba? Kaya nga may mga naging pag-aaral tayo na move forward, set aside yung set aside its besetting sin.
Kasi kinakailangan bitawan. May mga bagay na talagang, ay, napakabigat mga kapatid. Naranasan namin ito, kaya namin nasasabi sa inyo. Si Pastor Fred po kasi, unang-una sa kanya, mabigat eh. Kasi siya ang maraming naging bisyo. Matindi, di ba? You have to, mamimili ka talaga mga kapatid. Yung mga kaibigan niya dati at mga kaibigan niya ngayon. Ang napakaganda, yung ipinalit ng Panginoon, grabe. Ang dami, di ba? Ang dami mo naging anak ngayon. Ang dami. Dati talagang yung mga kaibigan niya, saan ka dadalhin? Siyempre, sa nightlife, sa hindi uubrang mag-usap ng walang nakatabing bote. 'Di ba? Yung ganon, tsaka hindi nagaganunan. Pero nung bitawan, mamimili ka talaga eh. You have to decide. Sabi niya, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ito pa. Do not go with me. Iniwan siya ng mga kaibigan niya eh. Ay, walang sumama. Sabi doon sa awitin, do not go with me. Wala mang sumama sa'yo. Still I will follow. Do not go with me. Still I will follow. Do not go with me. Still I will follow. No turning back. Walang balikan. No turning back. Huwag ka nang bumalik sa dati mong bisyo. Huwag ka nang bumalik sa dati mong dati mong buhay. Kasi nga, sasabihin mong, bago na ang lakad ko. Bago na ang puso ko. Bago na ang puso isip ko ngayon. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay di nagbabago. Bago ng lahat, ang buong katauhan ko. Ganyan mo masasabi. Pagka natanggap mo na lahat yan, nagbago ka, nakita mo yung talagang pagbabago sa'yo, nandun ka na sa level ng maturity. Unti-unti mga kapatid. At yan naman ay ma-achieve natin as we go on. Huwag ka lang aalis, hindi ba? Hindi po, madalas sinasabi mo, one time, big time. hindi, meron namang ganon. Kaya lang, makikita mo rin, kinakailangan po, hanggat sabi nga, ang paalalay gamot sa taong nakalilimot, hindi uubrang mag-mature ang isang tao na walang fellowship, na hindi palaging nakikinig ng salita ng Diyos. Never. You will never mature, mga kapatid. Yan po ay 100% guaranteed. Kaya, yan. So, sa doon 1 sa Timothy. 1 Timothy 4:7. Aha. Have nothing to do with godless myths or old wives' tales. Yung mga kwentong, makwento-kwento. Sabi-sabi, kwento-kwento. Sabi nga, kwentong kutsero. But rather, Aha. train yourself to be godly. Yes. Maka-Diyos na pamumuhay. Natitrain, Ang di ba? dapat. Natitrain talaga. Oo. Kaya yung training, it takes, may steps po yan. Hindi po yan gano'n na basta-basta lang. Meron po. Kaya yung sabi nga gano'n, yung una nating sabi-sabi, yung first myth na sinabi kanina, na if you become mature, you will be a boring person and you will be a boring Christian. Hindi tayo agree dyan, di ba? Kaya yung sabi nga noon na, example, gumamit po tayo, pinakamaganda talaga, gagamitin natin ng mga example na galing sa Biblia. Ito pong example natin na gagamitin, tingnan nyo po si Moses. Yan, si Moses. Siya po ay nabuhay ng 120 years. Pero magmula po nung after 40 years na siya ay nagpunta ng, tumakas siya, hindi, 40 years siya sa Egypt. And then 40 years po siya na nagpunta doon sa lugar nila, Jethro, di ba? Yung naging biyanan niya. So nung tumakas siya doon, as he goes na doon niya nagkaroon siya ng encounter kay Lord sa Mount Sinai, di ba? Yung burning bush. The more he grows old, lalo siyang on fire, napakaraming pangyayari sa buhay niya na talaga namang, sabi nga gano'n niya, incredible adventure with God. Di ba?
Hindi siya incredible ka. Hindi siya naging incredible Hulk. Pero grabe, para ikaw ay hindi maka-experience ng mga bagay na ganon as you grow old. Yun ang tunay na makita mo ang maturity. Kay Moses, who becomes the most humble person on earth na nabuhay dun sa Biblia, ang sabi. Kasi grabe si Moses eh. Di ba? Kapag ang maturity ni Moses, nakita ko, ang dami nang nagrereklamo. Imbis na yung ang isa kasing taong magagalitin o kaya mayabang nagagalit yan, walang gagawin niya kundi parusahan kunin yung mga Israelita. Pero ang wala ang ganda ng style ni Moses. Every time na merong reklamo ang mga Israelita na kanyang pinamumunuan, ang weapon niya, prayer, intercession. Di ba? Siya pa nga, yan sasabihin niya pa kay Lord, di ba? Lord, kahit di mo lahat. Kahit na yung pangalan ko, tanggalin mo sa Book of Life. Kahit na ako may tanggalin mo. Oo, di ba? Huwag lang ang mga taong ito. Oo. At saka ang ganda kay Moses, face to face niya nakakausap si Lord eh. Grabe, sasabihin niya, Lord, paano na lang? Ay di ba papahiya ka? Kasi inialis mo tong mga tao nato sa Ehipto. Pagkatapos, gugutumin mo, di ba? Ganon. O kaya mamamatay sila ng ganito lang. Yung kumbaga, alam niya kilala niya si Lord. Ganon din tayo mga kapatid. Pero Lord, ang sarap-sarap ng buhay namin dati yung lumang buhay ganon pagka hindi mo kilala si Lord as you go old, di ba? Yung maturity mo with the Lord. Ang sarap na ng dati naming buhay Ibig mo sabihin, nung naging charismatic kami, nawala yung ganito, yung ganyan. Alam nyo, sample, kami na lang, ayokong magbigay ng example sa ibang tao. Kami po, ang dati naming buhay ni Pastor Fred, kapag ka Friday night, TGIF na kami niyan, TGIF. Oo, talaga namang, thank God it's Friday. Naka-impake na kami. Ito na, inuman na si Pastor Fred. Friday night pa lang. Hanggang kinabukasan, aalis na kami. Outing na yan ng barkada. Pupunta sa isang beach o kaya mang resort yan. Hanggang linggo na yun. Hanggang linggo. Inuman na yan. Ang linggo nga, parang, yun na nga yung Sunday. Wow, nakakahiya kay Lord pag naaalala namin di ba? Ganun ang dati mong buhay. Pagkatapos, here comes ngayon, lipat ka dito ngayon sa kampo ni Lord. Anong kwan? Walang inuman, walang green jokes, walang sugalan. Pagkatapos, sasabihin mo boring. Hindi. Ganyan ang sinasabi ng mga taong wala sa Panginoon. Pero tayo, na nakita natin, pwede palang maging masaya ang mga tao nang walang inumang halak. Di ba? Hindi ka umiinom ng alak, hindi ka kinabukasan may hangover ka. At saka noon, hindi ko maamoy na mabango si Pastor Fred. Amoy sigarilyo, amoy alak. Ngayon. Ay, naku, ang Yan. bango. Yan ang pinakamaganda Hindi ba riyan, wala na, hindi ang sigarilyo kasi dumidikit yan sa damit. Pati sa mga unan, yung ganyan, di ba? Ngayon, wala kang, hindi ka na nagkukuha ng sakit sa kapwa, sa pamilya. Kasi yung second-hand smoker, ibig sabihin, yung second-hand kwan yan, receiver ng mga sa pagsigarilyo, yun ang mas malala ang sakit. Nakalagay pa sa sigarilyo. Smoking is dangerous to your health. Pero, gawa pa rin ang gawa, hindi ba? Gusto. Kaya yun po yun. Kaya yung iba, sasabihin nila, boring ang maturity, kasi doon sa kinukumpara nila sa dati nilang buhay. Di ba? Ayaw na iwanan. Yung mga ayaw na mag-grow, ayaw iwanan yung mga dati. Pero subukan yung iwanan yan at matitagpuan nyo kung paano yung sinabi ni Lord, I came to give you life in all its abundance. Hindi ba? Yung buhay kay Kristo, ang dating buhay ko'y punong-puno ng pag-aalala. Yan ang dating buhay. Masaya ka pansamantala. Happiness nga Kaya yung mga kwan. Pero kapag kay Lord, pero after that, hindi nawawala ang problema. Kaya ang dating buhay ko'y punong-puno ng pag-aalala.
Ang dating buhay ko'y punong-puno ng pangamba dahil ang daming utang. Subalit ngayon, puno ng pag-asa, wala na ang dati kong problema. Ganyan na ngayon. May problema pa rin mga kapatid, pero masaya na. Ang problema mo, kasama mo ang Panginoon at ang nakikita mo, natutuwa ka sa kung paano sinosolve yung problema. Miracle na yung nakikita mo. Hindi katulad yung problema mo dati, naiinis ka, away dito, away doon, di ba? Ibang klase ang dating ng problema ngayon, hindi na. Ito na May mo kasama kanina. kang magtukwan. Si Moses, the more he got older, the more incredible his adventures with God. Yes. Habang tumatanda, yung Yung kanyang, wow, ano itong nangyari? kanyang Itong relasyon sa Diyos. relasyon. Oo. Kasi ang sabi doon, leading 3 million people through the Red Sea. Yes. Ang tanda-tanda na. 3 milyon yung tinatawid oo. na doon sa Red 100 Sea. Actually, 100 plus na siya noon eh. Oo. Di ba? Kaya pag tinignan mo talaga mga kapatid itong kwan, dapat na hindi nawawala yung flame of love. Yung kwan mo, yung nagbe-burn ka doon sa iyong paglilingkod. Nagiging mga topic rin naman ng mga ibang manggagawa yan. Lalong-lalo na sa mga part ni Pastor Alex at si Ria. Kinakailangan yung ating pagmamahal sa Panginoon lalong lumalago. Yan, hindi ba? Kaya, at saka siya yung doon sa Daniel 11:32, those who do, sabi nga naman niya, but the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Yung mga taong, sabi nga, yung mga taong Lalakas. naninindigan sa at nananatiling tapat sa kanilang Diyos ay meron siyang nakikitang mga malalaking miracle o malalaking himala na maari mong magawa. Imagine that. Tsaka doon sa Tagalog, naninindigan Oo. ang mga nanatiling tapat sa kanilang Diyos. Oo. May paninindigan. Hindi. Oo. Sa kabila ng lahat, hindi ako naniniwala doon sa mga myth na yan. Na kapag ikaw itong manda na, Boring ka na. wala, Oo. hindi. Hindi Sabi po. ni Daniel, the people who know their God shall be strong and carry out great exploit. Ang mga naninindigan, nananatiling tapat sa kanilang Diyos, yung naninindigan. Yes. Alam niyo kung bakit? Unang-una, as you grow old in the Lord, di ba? Marami ka kasing mararanasan, marami kang may experience na makikita mo kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay natin. Romans 8:28, that in all things, it is God who works for good for those whom He loves and those whom He has called according to His purpose. Kaya yung kanyang mga miracle na ipinakikita sa atin kung paano sinolve yung mga malalaking problema natin, as we go on reflecting on those, pagka ikaw ay nagme-meditate, pagkatapos here comes, meron kang tao na mapagsasabihan at magiging buhay yung experience mo sa problema ng taong kausap mo, doon ka excited, nai-excite ka, doon ka nagkakaroon ng napakagandang katulad ni Moses, hindi ba? Yung mga exploit niya, nagiging magagamit ka ng gusto sa pag-share sa mga taong nangangailangan na experience mo. Sa dami nga kasi ng pinagdaanan nyo ni Lord, di ba? Ang dami na, mga kapatid, marami na ba tayo experience sa mga miracle na ginawa ni Lord sa atin? Tingnan natin. Sa dami, imagine mo, ay nako, kukulangin ang oras namin pag inisa-isa namin yung ating mga experience na nangyari na nakita natin. Sa mga manggagawa makikita nyo, napakasarap na isa-isahin. Di ba? Ang sarap kaya pagka nakikita mo, walang oras na hindi ka magiging masaya. Walang oras na hindi ka magiging excited i-share ang kabutihan ng Panginoon sa lahat ng tao. Kasi talaga namang, doon mo malalaman. At saka kapag ka na-put to test ka na naman, di ba?
May taong nakaiinis, may taong magbibigay sa iyo ng problema. Doon mo malalaman ang reaction mo. At the time na you will be put to test, that's the time you will know whether you are mature or not. Yung Daniel, ang sabi roon, Oo. hindi ba? But the people who know God, take note, yung kilala ang kanilang Diyos, Yeah. will be strong and do great Exploit. exploit or things. Meron silang magagawa talaga. Oo. So, maturity has to do with really knowing God. Yeah. Knowing God. Kilala mo si Kilala Lord. mo ang Diyos at doon sa iyong response, kilala ka ng Diyos O, alam na mo. pagmumulan ng iyong kalakasan. Amen. It is knowing Him, heart and soul, knowing His mind, how He thinks, and the way He does He does. things. Alam mo, Hindi yan superficial, ha? Hindi yan yung knowing about God. Hindi yan yung tinatawag na shallow o mababaw. Mababaw na pagkakakilala sa Kanya. Yung makakakita, ay malalaman na ikaw ay mature, nagmamature ka, malalim na ang pagkakakilala mo. Katulad nga noong na yun na si Abraham na tinake up natin noong Father's Day, yung sa topic mo, lalim ng pagkakakilala ni Abraham kay Lord. Imagine mo, pinangakuan ka. Sa Genesis 12 pa lang, napakaganda na ng pangako sa kanya, hindi ba? You will be you will be a blessing to all. Sabi nga naman niya, at saka yung pangako sa kanya, you will be the father of all nations. Kasindami ng bituin sa langit ang magiging anak mo. Pagkatapos, di ba? Yung malalim na pagkakakilala na yun ni Abraham sa Panginoon, nung ipututest siya pagdating sa Genesis 22, nung pina-offer sa kanya si Isaac, alam, ang tindi. ang paid niya kung ano. Oo. It was crazy. Sure na yan. Oo, Na against patayin yung against all odds. Oo. Ang sabi niya, yung kanyang faith na nag-grow dahil sa relasyon niya sa Diyos, God will provide. Yes. At Kung ikaw o ako ngayong oras na to, you and I is growing old in our relationship with God. Sasabihin natin ngayong oras din ito, God will provide and He has provided those things through Abraham. Nako, Yes, ewan ko oo. pag ikaw ay napangakuan ng Diyos. Di ba? Kaya yung kanyang faith na yon, it was credited to him as righteousness. Nga, kinuwan kasi imagine mo, hindi niya withhold. Kasi alam niya, ang galing parang yung sinabi nga, yung ginawang example ni Pastor Fred. Yan na lang ang laman ng pitaka mo. Parang yung, mababaw lang yun, yung pagkakakumpara dun sa Isaac. Ito, sa atin na lang mga Krisyano, yan na lang ang pera mo sa bulsa. Ibibigay mo pa ba pag sinabi sa'yo ni Lord na ibigay mo? Di ba? Ang dami na ng patotoo ng mga kapatiran natin na yan. Sinunod nila yung sinasabi ni Lord at nakita nila yung milagrong ginawa ng Panginoon sa kanila. Hindi ba? Yun na nga lang Lord, ito na nga lang Paano kung uuwi? Sabi nga ni Pastor Fred, paano kung uuwi sa Bulacan ito? Paano kung uuwi sa Parañaque? Anong maglakad ako, Bulacan. Yan. Hindi ba? Pero pinabibigay sa iyo ano gagawin sa iyo ng Panginoon? Ang ganda. Makikita mo talaga kung paano gumalaw ang Panginoon sa mga bagay na mga panahon na ikaw ay napupututes yung faith mo. Kaya kinakailangan mag-grow tayo. Kinakailangan magkaroon ng testing para malaman mo kung papasa ka sa examination. Kinakailangan yung faith will be put to test para ma-examine kung talaga ikaw ay nagmamature. Di ba? Katulad ng silver na or gold na idadarang ka sa apoy para ka lang malaman kung ito ay talaga ng tunay. Ano yung sabi mo? Yung gold. Paglagay mo sa suka. Pag nagbago, fake yung gold. Fake yung Pag gold. hindi nagbago. Hindi mo na malaman yung
Genuine yung suka. So, it is knowing Him, sabi nga ganon, with all your heart and soul, para knowing you with all your mind, para mo malaman na kung paano gumalaw ang Panginoon. The closer we get to God, the more mature you get and more exploits you will do. Kaya kinakailangan talaga ay tayo ay matuto at kilalanin natin talaga kung sino si Lord para hindi maging boring ang buhay mo. Kaya para yung masabi mo na ang maturity hindi boring. Hindi ka magiging boring Christian. Di ba? In other words, the more mature you get, the more wild things God will trust you to impact this world. Meron kang, yung mi-impact ka, meron kang, hindi ba, merong pangyayari sa buhay mo na hindi mo na malilimutan makakalimutan. Wala na. Talagang nakakuha na yan eh. Di ba? Hindi ka boring talaga eh. Oo. Because of relationship with God, kahit na may testing, you and I can overcome Magiging because makulay of pati. the Word of God. Makulay ang buhay ng Kristiyano. Kasi talaga namang ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay, masayang tunay, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Ayan, yan ang hindi mo maaaring pasubalian kasi talaga naman masaya ang maging Kristiyano, mga kapatid. Piliin natin yan. Kasi may kapayapaan. Imagine mo, matutulog ka ng payapa sa gabi at ikaw ay ang iyong lahat ng mga isang problema mo lang na maliit, lahat ng kapatiran nakadamay sa'yo. Pagpipray ka, hindi man dumamay ng kung ano, pero ang daming magpipray sa'yo. Di ba? Ayaw mo noon? Natuwa nga po ako noon, nung bago-bago pa rin naman, na medyo ko na kami, nung mawala po yung aking tatay, grabe, ang daming tao. Hindi dahil sa maraming kaibigan si tatay, kasi nasa comfy na kami noon, ang daming kapatiran talaga na dumamay. Grabe, hindi mo makukuha na sa amin. Kung ordinaryong pangyayari lang yon, hindi mo makukuha yon, hindi mo ma-achieve yon, na magkaroon ka ng maraming kapatiran na dumadamay sa'yo. Di ba? Kahit na marami kami magkakapatid, pero iba pa rin po yung pagdamay ng mga kapatiran sa Panginoon. Kaya gusto mo bang makaranas nito, yung wild things na to? Ano? Ikaw na, ayoko. Gusto mo maranasan yung mga milagro ng Diyos para masabi mong hindi ka boring? Hindi ba? Kaya, hindi ba? Ano yung example natin sa Compi? Pastor, meron ikaw ang involved dyan hindi ba? Yung maturity. Kasi medyo talagang may edad na. Kasi, tingnan nyo na lang, paano malalaman, ang Mami Ligaya during that time, madalas sinasabi mga, eto na naman ang dalawa, si Fred po kasi, si Pastor Fred at saka si Mami Ligaya, madalas lang kasama pagdating sa mga ganyang adventure. Tapos sabihin ng Brother Bart, eto na naman ang dalawa, mamimili ng mga na wala namang pera, mamimili ng bahay, wala namang pera. Di ba? Ang maturity ng mami, may word kasi siya, may word. Ang isang taong mature, wala pong nangyayari sa buhay niya na wala siyang salita ng Diyos, pangako ng Diyos na hindi pinanghahawakan. Doon mo malalaman na mag-work miracle ang Diyos, di ba? Kasi nung mangyari po, dito po sa center, wala po itong ating property nato noon. Wala pa. Wala pa. Nandun pa po kami sa... Hindi, yung kabilang, yung Oo. Yung papasok sa bahay na, hindi ito yung kabila. Oo, doon sa Fernandez. Yung hindi, pala. yan papasukan mo, yan. Hindi ba Fernandez yun? Oo. Yun na yun. Kaya, yun yung unang property dito, di ba? Yan yung pinuntahan nila na wala silang pera, pero pagbalik nila, dala na nila yung susi. Hindi ba? Paano mo masasabihin walang cash in hand, walang cash in bank, kahit nasa bangko nga walang maipagmamalaki. Pero yung faith ng Mami Ligaya noon, na sila ay hindi, kasi pang worship center para maging yan Kaya yung una po yung tinatawag naming household dito, yung unang building na nabili, yan po ang naging unang diyan nagmo-morning devotion every 4 o'clock during that time. At yung po ay nabili po yun ng walang pera. Oo, talaga.
Yan po ang miracle talaga. Makita mo, may edad na po sila noon. Kaya salamat sa Diyos, yung a great exploit of a mature Christian, knowing that God will provide and His presence will make her win the heart of the owner of the lot. Ibig sabihin, the mere presence nila, imagine mo, pagpipray lang, May binigay house na lot yung ka kuan. Naalala ko noon, di ba? Natatandaan ko noon, lumakad po, nandyan po kami sa Tanay. Meron po kaming restaurant na pinuntahan. Kami po nila Minister Jerry ang nagpunta. O, di ba? Nagpunta po kami doon. Kami po ay handang magbayad dahil medyo pricey yung presyo ng mga pagkain. Kain kami. Pero here comes ngayon yung meron kaming namit na medyo mikaya na tao Si Mayor. at kilala si Mayor, nakilala ni Tessie. Di kwento. And then, nalid po si Pastor Fred na ipag-pray, di ba? Pag-pray siya. Na ipag-pray. O, ganun po yun, ha? Yung faith na yon, yung faith na kinakailangan bilang Kristiyano, makita sa'yo na ipag-pray mo yung isang government official. Pinag-pray po niya. O ano naging kapalit? Libre po yung pagkain namin. Ilan po kami noon? Kaya sabi nga, ang mahal noon. May libreng malaki doon. Kaya sabi namin ganon. So, doon mo makikita kung paano gumalaw si Lord eh. Di ba? Yung pagiging Kristiyano, hindi po boring. Hindi kami nang hihingi ng pera noon. Hindi naman kami lumapit doon para lang, di ba, for anything, any motive o ano. But the Lord, kung mag-reward, grabe. Imagine, di ba? Pinadalan ko ng word of God yun. Yung ganun. Oo, yan, oo. Totoo yan. Kaya nga, napakasarap na maging Kristiyano. Kaya, do you want to be on the strategic front of what God is doing? So, to absolutely change the world. Ibig sabihin, bilang Kristiyano, gusto mo bang masalang o malagay ka sa isang sitwasyon na makikita ang kapangyarihan ng Diyos through you? Di ba? Maging mature ka. Mangyayari lang yon kapag tayo'y magbabad sa salita ng Diyos, mabuhay ang salita ng Diyos sa atin, at yung pangako ng Diyos sa atin, panghawakan natin na yan mangyayari. Magiging isa ka sa magiging gagamitin ng Panginoon para magbago itong mundo nato. Di ba? Magiging ka. Do you want to see how impossible situation in your life be solved by God before your very own eyes? Gusto mo bang makita na yung napakalaki mong problema, kayang-kayang isolve ni Lord? Yun ang kasi yung mga experience na yan, mga kapatid, yan ang magiging basis rin ng maturity mo. Eh. Di ba? Kapag ka inaalala mo, paanong sinolve ni Lord, di ba, Pastor? Oh. Akala mo, Oo. nakalugmo ka sa problema. Pero yung mga tao nababad sa salita ng Diyos, yun yung nag-grow. Oo. Hindi ito yung meat. Yes. Nag-grow talaga to. Kaya, Nakikita at ipinamumuhay. Kaya Yan. pag sinabi ni Lord sa iyo, pag-pray mo yan. Pag sinabi ni Lord sa iyo, pa-accept mo yan. Amen. Kaya ang lahat ng ito, yung ating paglago sa Panginoon, yung pag-grow natin sa katawan, kasama yung yung morality, lahat ng klase, oo, lahat. Yung mental and moral. Moral, lahat Oo, kasama yan. natin practice. Hindi lang yung pangangatawan, hindi yan. oo. Salamat sa Panginoon at bago natin i-wrap up, ayan, unang meet pa lang po yan, yung ating tinake up. If you become mature, you will be a boring person and a boring Christian. Yan po'y pinabulaanan natin sa ating pag-aaral ngayon. Kaya napakaganda na pag-aralan natin yung mga susunod pang mga meet. At bago namin i-wrap up itong first meet na ating tinake up ngayong araw na to, in-introduction na natin itong maturity in Christ, tayo muna ibumati sa mga kapatiran natin na may birthday ngayong araw na to. Ngayon po ay June 25, Huwebes. At ating batiin si Sister Romina Gaitmaitan, si Brother June Manggao,
si Brother Arnel Garcia at si Sister Michelle Urubia. O, yung bunso ni Sister ang mga kapatid ni Shane, di ba? Yan. Sino? Ay, oo. Si Sister Michelle pala, asawa ni Arvin. Akala ko si Joy nga pala ang bunso. Ano? Oo, Sister Joyce. Sige. Kaya, happy birthday mga kapatid at happy anniversary ating manggagawa, si Brother Ed, Sister Tess Galletas. Aba, pareho nga pala ng anniversary, wedding anniversary ni RG at saka ni Alpha. Purihin ng Panginoon si Brother RJ, Sister Alpha Bibero, at si Brother Rex and Sister Lenda Dison. Sige mga kapatid, happy birthday and happy anniversary. Babatiin tayo ni Brother Bong. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Yan. Salamat sa Panginoon. Enjoy your day mga kapatid. God bless. At ito po ay irarap up po ni Pastor Fred ang ating pag-aaral. You have to know Him, really know Him. We have to grow, get mature, get strong upang yung malalim na relasyon natin sa Panginoon ay ma-experience ang lahat ng tao na kilala ang kapangyarihan ng Diyos. So Hosea 6 verse 3, let us know, let us pursue the knowledge of the Lord. His going forth is established as the morning. He will come to us like rain, like the latter and former rain to the earth. Amen. At sa Jeremiah 9:24, kung may nais na magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin, pagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago. Makatarungan, matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko, akong si Yahweh ang nagsabi nito. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin na. Mapagpala naming Diyos. Nakakaalam kung ano ang dapat naming ipamuhay upang kami lumago sa aming pananampalataya sa iyo. Yes, Lord. Through your word, O Lord, nababago ang aming kaisipan Amen. sa tunay na pagkilala sa iyo because you are all-knowing God. Yes, Lord. Salamat, Lord. Tinuturuan mo kami na lumago sa aming pananalig at pananampalataya sa iyo Amen. sa pamamagitan ng iyong pag-ibig sa aming lahat. Amen. Thank you, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen Thank you, and Lord. amen. Yan, bago tayo tulubusang magpaalam, tayo po ay may isang announcement to all covenant members. I-save na po natin ang date na ito. Sa July 4 po, ito ay Sabado, Saturday at 8 a.m.
Tayo po ay may covenant meeting dito po sa Comfy Worship Center dito sa Parañaque. Salamat sa Panginoon. Everybody is invited po sa lahat ng ating mga covenant members. Kahit po yung may mga arrears para po maunawaan natin kung paano tayo magiging pagpatuloy sa ating covenant ng Panginoon. Kayo po ay inaasahan namin na umuaten sa July 4. Ito po ay isang Sabado, mga kapatid. At tayo po ay tuluyang mag-close ngayong araw na ito sa isang repeat song of the week. Ang title po, I Will Stand, composed by Sister Mariam de Guzman. God bless everybody and see you again next week. Bye! There were nights I felt lost. There were days I was afraid. There were tasks that seemed too great. There were seasons I was weak, but again and again you rescued me. Time after time I am free. I will sing of your glory, oh God. I will speak of your might, oh God. I'm forgiven and I'm saved. I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I can stand. Where can I hide? It is in your arms. Where can I thrive? It is in your care. Where can I rest? It is in your house. Where can I shine? It is in your love. Yes, again and again you rescued me. Time after time I am free. I will sing of your glory, oh God. I will speak of your might, oh God. I'm forgiven and I'm saved. I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I will sing of your glory, oh God. I will speak of your might, oh God. I'm forgiven and I'm saved. I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I can stand. Whatever the world throws at me, my Lord is forever with me. Darkness will not consume me, for His light is shining at me. I will sing of your glory, oh God. I will speak of your might, oh God. I'm forgiven and I'm saved. I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I will sing of your mercy, oh God. I will speak
speak of your grace, oh God. I am precious in His eyes, I am lovely in His eyes. I am grateful, my God. In your presence, my God, I will stand.